Dumating na yung in-order natin sa Shopee na KNO na upuan ng ADB 160 natin. Medyo masagwa na kasi yung itsura ng upuan natin. Punit na yung upuan natin, punit na yung cover. So, sobrang pangit na tingnan. Ayan. Nag-order tayo ng upuan sa Shopee. Ayan, KNO yung brand niya. Bali, ito ngayon, bubuksan natin. I-unbox lang natin kasi baka may damage. Nakalagay kasi sa kanya dyan, no unboxing video, no return or no refund. Kaya bibidyohan natin. Pero syempre, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung itsura nitong seat na to. Bali, ang price nito ay discounted na. Nasa 1.7 na lang to. 1.715 yata yun. Pero ipa-flash ko na lang sa screen yung pinaka-actual price nung nakuha natin sa Shopee. Pero ang original price nito ay nasa 2.1 hanggang 2.2. Yan yung original price niya. Na-discount lang tayo dahil sa mga voucher na ginamit natin. Tapos sa mga coins na kinonvert natin pang additional payment dito sa seat na to. So before natin siya buksan, ipapakita ko muna sa inyo yung ADB 160 natin. Kung ano yung itsura ng kanyang upuan. Para may idea rin kayo sa itsura ng upuan ko ngayon. Yung kasi sobrang sagwanan niya. Tingnan natin. Ito yung ADB 160 natin. Ito yung itsura ng seat cover natin. Actually, ito basang-basa na yung puwet ko nito kasi ngayon laging nag-uulan. Madalas ang ulan dito sa lugar natin. Ayan, punit-punit na. Pati yung plastic niya sa loob, punit na rin. Ito, bali, niremedyohan ko na to before. Nilagyan ko ng tape para hindi lang siya mabasa. Pero eventually, natanggal din. Kakagamit natin. Ayan na yung naging itsura niya. Sobrang pangit niya na tingnan. Pangit na yung itsura. Hindi na maganda. Tapos hindi na rin siya komportable kasi basa. Tapos parang tumitigas na rin yung foam niya dito. Kaya ito, nag-order tayo sa Shopee ng bagong seat, bagong upuan para dito sa ADB 160 natin. Ito, tingnan natin. I-unbox na natin yung ating upuan gamit yung ating Incon na cutter. Ayan. Samahan niyo ako, i-unbox natin. Gamit tayo ng cutter pero ingat lang tayo kasi baka masugatan natin yung pinakaupuan. Hindi natin alam kung nakabox kasi ito ng maayos. Nakabox naman siya. So ito yung brand niya, KNO Racing Motorcycle Seat. Ayan yung napili natin na upuan. Nagka-idea ako dito sa upuan na to, sa brand na to kasi yung mga customer natin na pumupunta dito sa shop, ganito yung gamit nila na brand. So tinry ko siya. Tingnan natin kung magiging maganda yung pakiramdam natin sa pag-upo natin sa motor. At syempre yung pakiramdam ng OBR natin kasi importante yung OBR natin na komportable din yung upuan niya para kayang-kayang magtagal sa long ride. Sige, tuloy natin yung pag-unbox natin na ito. Ito yung itsura ng upuan natin. Meron siya ditong protective na foam kabilaan, dulot-dulo para hindi madamage yung upuan natin. Tapos meron din siyang protective na plastic dito para syempre hindi madamihan yung pinaka mismo upuan natin. Kung hindi ako nagkakamali, parang camelback yata yung tawag sa ganitong klaseng upuan. Pero susubukan natin kung magiging komportable din tayo sa ganitong klaseng upuan. Yung finish ng upuan na to maganda rin. Carbon finish yung design ng kanyang leather dito. Pero hindi talaga siya leather Ano lang to? Synthetic leather lang to. Tapos nakatutong din yung design niya. Yung sa likod niya parang stock lang. Meron pa rin space dito para sa kanyang helmet. Pag maglalagay tayo ng helmet sa utility box natin na half face and kakasya pa rin siya. Dito napansin ko, may plastic din. May plastic din yung foam niya. Ayun kung mapapansin nyo, may plastic din siya. Kasi ang promise ng KNO na to ay waterproof. Kaya binili natin siya kasi waterproof. Mas pinili ko yung upuan na to kasi waterproof. Kasi yung ibang upuan, maganda tingnan, pero nag-i-impact naman ng tubig sa loob. Ngayon, para ma-check natin kung ito ba ay waterproof talaga. Ito kasi yung brand new color ng foam niya. Ngayon, pag nagbago yan, pag naging dilaw-dilaw yan,
Ibig sabihin, pinapasok na yan ng tubig. Or, nagkakaroon siya ng mga moisture. Pero ito, asahan natin na waterproof to kasi may plastic naman siya. Yung packaging niya okay naman. Yung dito lang, nabutas na siya ng nabutas na siya ng bakal. Ito yung bakal niya dito. Pero ito sana kung meron siyang may lalagay na plastic dito, yung protective plastic dito, yung natatanggal. Mas maganda sana yun para hindi rin ito nagagasgas. Okay lang naman magasgas, kaya lang kung ma-deform siya, ayun, nahirap na. Banda rito din, napansin ko kasi, gumagasgas siya dun sa karton. So, ang nangyayari nito, kung mahaba-haba yung travel nitong package na to, possible mapunit na to. Kasi tumatama siya eh. Same lang din dito. Itong part na yan. Ito wala masyadong gas-gas. Dito meron. Ayan, papansin niyo yan. Ayan, yung ibang kulay na yan. Nakukuskus siya dun sa karton kaya parang malapit na siya mapunit. Ngayon ito, ikakabit na natin sa motor natin. Titingnan natin kung ano yung pakiramdam. Tapos titingnan natin kung ano yung magiging forma ng motor natin after natin lagyan ng K&O executive seat ng ADB 160. Tanggalin muna natin itong upuan natin gamit yung 10mm. Pag magtatanggal tayo nitong upuan, gamit lang tayo ng 10mm na open wrench or socket. Tanggalin natin yung dalawang 10mm na nut na yan. Yan lang naman kailangan natin tanggalin. Wala nang iba. Pag maluwag na, pwede na natin kamayin. Yan lang naman kasi gagawin natin dito pag magpapalit tayo ng upuan. Ito lang tatanggalin natin. Dalawang nut lang. Tapos, babalik lang natin. Yun na yun. Okay, natanggal na natin yung dalawang nut. Pwede na natin tanggalin yung upuan natin. Panoorin mo yung pagkakin ng treatment. Para alam mo okay, ito yung stock natin na upuan. Ito yung K&O na executive seat na ilalagay natin. Kakabit na natin yan para ma-experience na natin yung bagong upuan natin. Naisalpak na natin yung bagong seat natin. Medyo mahirap lang siya ipasok konti dito. Pero ayun, naipasok na rin naman natin. Tapos nalagyan na rin natin siya ng nut. Bali ngayon, ihigpitan na lang natin ito. Para may close na natin. Kung ano yung ginamit natin na pangluwag, ganun na rin yung gagamitin natin na panghigpit. Same lang din naman. Higpitan lang natin na maayos para hindi siya kakalog-kalog. Okay na, naikabit na natin yung ating bagong upuan. Ito, testingin na natin. Yung pagsara niya, okay din naman, wala namang problema. Kaibahan lang, pag binitawan natin siyang ganyan, ganyan na yung itsura niya. Ayan, ganyan na yung itsura niya. Hindi na siya tumutuloy dun sa pinaka-lock niya. So, bali ang mangyayari nito, every time na ilalak natin siya, didiin na natin siya lang. Ganyan. So, bali pagpwerasahin natin siya. Unlike dun sa stock na upuan natin, pag binagsak natin yung upuan ng konti, tapos konting diin lang, paglalak na kaagad. Bali, road test na lang natin ito mamaya. Titingnan natin kung ano yung pakiramdam ng bagong seat natin. Tapos siguro sa mga susunod na video natin, i-update ko na lang kayo kung ano yung pinaka-feedback natin dito sa bagong upuan natin. Ayan, ulitin natin. K&O Executive Seat ADB 160. Okay, maraming salamat. Ciao!